teka muna. Ginoong Lacson. Vice ka, di ba? Di ba vice ka? Pinrejudge mo na si Alan Peter bago palang mag-investigate officially sa Blue Ribbon. So anong klaseng investigasyon yan? Di kangaroo court na naman yung Blue Ribbon. Questionable yun. Oo, questionable na naman. Number 2, bagamat hindi ko inaalis sa kahit sinong mamamayan na pwede namang magreklamo sa ombudsman kahit nga anonymous, Opo. ikaw ay senador. Ikaw ay hinalal para mag-legislate. Yun. By yourself, hindi ka naman dapat nag-iimbestiga. That's not Diba? your job. Oo, although pwede naman, wala namang masama. Inuulit ko, kahit sino pwedeng maghain ng demanda sa ombudsman. Tayo ang Citizens Crime Watch, hindi Opo. naman tayo public officials. Opo. Mga volunteer lang tayo. Okay. O pwede. Bakit naman nag-imbestiga ka? Ibig sabihin, yung investigasyon mo, unang-una, hindi naman yan ang papel na ibinigay sa'yo ng mga botante. Yun lang. Legislator ka. Unless in a committee setting ay nag-iimbestiga ka. Opo. Number 2, ginamit mo yung tanggapan mo laban sa kapwa senador. At hindi may aalis sa ating mga kababayan na maghinala na political ang motivation mo. Yun Sapagkat lang. nasa minority si Alan Peter, ikaw ay nasa majority. At isama mo pa, Manang Juby, Opo. ng paratang sa kanya, namulat sa pool nung siya pa nga ang chairman ng Blue Ribbon, ay pinagtatakpan na niya ang Malacanang, nagiging kaduda-duda. Yun lang. Kanyang mga motivation, yung kanyang agenda. Hindi, namali. Yan ang mabigat. Namali lang Ayan. siguro yung Speaking of ang sports, Opo. mukhang nagbo-boxing na naman si Senator Ping Lacson at si Senator Alan Cayetano tungkol sa di umano'y mga anomalya sa Ayan. mga flood control at iba pang mga infrastructure projects Opo. sa Taguig. Pero Meron mga ghost, sabi ni Lacson May mga ghost daw. Pero parang may mali si Senator dyan Ping Lacson. Anyway, in fairness tayo parehas tayo rito. Opo. Saludo ko dyan kay Senator Lacson kasi I know for a fact na from the start, hindi po kumukuha yan ng pork barrel. Oh. Siya lang. Si Miriam Defensor, hindi yata. Oo. Ayun. Thank you. Kay Lacson. Hindi talaga siya kumukuha. Ngunit, pagdating okay pala dito si sa Lacson. birada niyang ito, ako ay nagtataka. Unang-una, di ba sabi niya, meron daw findings ang kanyang opisina na dadalhin niya sa ombudsman laban kay Senator Alan Peter Cayetano for plunder, malversation, kung anong chuchu-chuchu ni Paring Ping. Bakit Okay. kayo nag-imbestiga? Hindi, yun nga, okay. Liwanagin natin. Sige po. Ang Senado as a legislative body ay pwedeng mag-imbestiga in aid of legislature. Number 2, merong isang unique na committee sa Senado, yung Blue Ribbon Committee. Why do I say unique? Ang Blue Ribbon po kasi ay kakaiba sa ibang committee. Ang ibang mga committee, pwede lang yan mag-conduct ng hearings kapag may nag-request. Halimbawa ako, senador, nag-privilege speech ako dyan sa, let's say, magbigay ka ng isang ahensya ng gobyerno. Kahit ano. DPWH nga. DPWH ay may anomalya. Eto, nakakita ko ng ebidensya after ng privilege speech, pwede mong i-refer sa proper committee. Halimbawa, DPWH, Opo. Committee on Public Works. Meron yan. Opo. Yan. Saka lamang mag-imbestiga in aid of legislation yung committee na yon. Ang Blue Ribbon Committee, pwede motu proprio, ibig sabihin by itself, pwedeng mag-initiate yan ng investigasyon. Pwede. Yan, So, pwede. Pwede. Kung Blue Ribbon, si Ping ay vice chairman, di ba? Opo. Ng Blue Ribbon. Bakit hindi sa Blue Ribbon niya imbestigahan si Alan Peter? Bakit Ayun. sasabihin niya muna, eto, isasubmit ko sa ombudsman ang findings ng tanggapan ko. Hindi pwede yun. Hindi ibig sabihin, hindi kami mag-iimbestiga sa Blue Ribbon. Oo. Pero Para siya ang mag-imbestiga. Oo. Teka muna. Ginoong Lacson. Vice ka, di ba? Di ba vice ka? Pinrejudge mo na
si Alan Peter bago palang mag-investigate officially Oh. sa Blue Ribbon. So anong klaseng investigasyon yan? Adi kangaroo court na naman yung Blue Ribbon. Questionable yun. Oo, questionable na naman. Number 2, bagamat hindi ko inaalis sa kahit sinong mamamayan na pwede namang magreklamo sa ombudsman kahit nga anonymous, Opo. ikaw ay senador. Ikaw ay hinalal para mag-legislate. Yun. By yourself, hindi ka naman dapat nag-iimbestiga. That's not Di your ba? job. Oo, although pwede naman, wala namang masama. Inuulit ko, kahit sino pwedeng maghain ng demanda sa ombudsman. Tayo ang Citizens Crime Watch, hindi Opo. naman tayo public officials. Opo. Mga volunteer lang tayo. Okay. O pwede. Bakit naman nag-imbestiga ka? Ibig sabihin, yung investigasyon mo, unang-una, hindi naman yan ang papel na ibinigay sa'yo ng mga botante. Yun lang. Legislator ka. Unless in a committee setting ay nag-iimbestiga ka. Opo. Number 2, ginamit mo yung tanggapan mo laban sa kapwa senador. At hindi may aalis sa ating mga kababayan na maghinala na political ang motivation mo. Yun Sapagkat lang. nasa minority si Alan Peter, ikaw ay nasa majority. At isama mo pa, Manang Juby, Opo. yung paratang sa kanya, namulat sa pool nung siya pa nga ang chairman ng Blue Ribbon, ay pinagtatakpan na niya ang Malacanang, nagiging kaduda-duda. Oo. Yun lang. Kanyang mga motivation. Yung kanyang agenda. Hindi, namali. Yan ang mabigat. Namali lang siguro yung advisor ni Senator Ping Lacson. Naku, ang tagal-tagal na niya. Sinong advisor mo, sir? Ayan. Diyan na naging kulubot ang puwit niya sa Senado eh. Hindi. Minsan kasi yung mga advisor, malalakas yan eh, di ba? Ay naku, hindi. Hindi na kailangan ng advisor niyan. Oh. Ibig mo sabihin, baka yung advisor din niya nagsabi Oh, na pwede. noong nagkawaran siya, magtago siya. Ganun ba yun? Pwede ka. Alam mo, pag nag-guest na yung prosecution sa maraming talk show, ibig Wala sabihin, na. nangangamote. Oo. Okay. Not only Sige. that, nagagamit yung media. Oo. Para lang sa kanilang Ano kapakanan. nga alam mo, Nagiging ganun nakikita na. na natin yung ibang mga media outlets, wag namang mamasamain. Nagpapagamit kayo. Wag namang masamain ang ating mga ibang kapatid sa Hanap buhay. pamamahayag. Pero Opo. masama talaga yung ginagawa nila, oh. Ano ba Hindi, yan? Kasi bias na bias eh. Bias Oh. magtanong. Katulad ng isang headline. Sabi daw noong witness, yung mga pondo daw ay ginamit personally. Yun ang Oh. headline. Pero pag binasa mo, Hindi pala yun. hindi pala yun. Ang sinabi naman kasi, may Clickbait. presumption. Clickbait may lang yun. presumption. Oh. Oh. Pero ang headline, parang kinuha na, kinupit na. Naisahan ka. Oo, ni VP Sara yung pera. Oh, grabe Maliwanag na maliwanag, tinanong yung auditor. Kaya binasa. Ayun na naman yung, ayun na naman yung kwan, ayun na naman yung, may ayun, parang putol eh. Ayan. Ang likot ni attorney talaga. O, tiwa. Ang likot sa camera. Alam mo, Nawawala pa sinabi naman. na nga ng auditor, walang ebidensya na ginamit. Ayun. VP Sara na pumunta sa kanyang sariling bulsa. Kung meron mang mali, yun ay sa liquidation. Yung suporta kung saan ginamit, pero walang ebidensya na ito ay pumunta sa sarili niyang kapakanan. Hindi katulad ng maleta, may ebidensya. Grabe. Sabi ng 18 Marine, deliver. Ayan. Martin, Dapat, deliver attorney. kay Ferdinand Jr. Di ba sabi ng mga Marines? Bakit yung mga sikat na media lang na nababanggit dun sa maleta? Di ba maraming nabigyan? daw. Dapat mabanggit yan. Anyway, yung mga kaibigan nating regular, si Michael Guy, si Rolly Mendetomas, Hi! yan, si Cathy Palamos, yan, Ramil Oliveros, Ayan. yan, si Alex and Nuts. Mali. Oh. Sir Joel Alex- Lomangaya. Alex and Aida Cruz pala. Alex Ayan. and then si Louie and Nuts Gamboa. Yan. At siyempre, Sir Rock. si William Gatchalian, si Willie Keng, si Andrew Tan, Richard Chuateco, Rainer Chu, Daming Jansen friendship, Chen. Yan. Jerry and Jeric Chua. Opo. Yan, Si William Gatchalian ba nabanggit ko na? Hindi pa. Ngayon pa lang. Kami po rin ay, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, Oo. ay
we wish to convey our sincerest Opo. condolences sa pamilya ni kapatid na Robert Sucaldito. Yeah. Kapatid, kasi parang kapatid ko na yun Oh. hindi man sa dugo, sa Friend din puso. natin yan. Kapatid Oo. sa puso. Oo. Kasama ko yung daddy niya, attorney sa ano. Abogado yung father niya eh. Yeah, Oo. si Attorney Sucaldito. Kasama Oo. ko yun sa law office dati. Ganun ba? Opo, kaya close ako sa Sucaldito family. Yan, at Yan. napaka-bata pa pala, 65. Oh, bata pa, pero siya Before his time. At nandun yung mga kaibigan namin, si Melissa Mendez, si Malubari, kaklase ko yan, si Melissa Cuenca. Mendez. Hi. Yan. Maraming mga Opo. nakirami doon. Yung mga kaibigan namin sa media, si John Fontanilla, si Romel Placente. Opo. Yan, Opo. nandyan. Si Benny Andaya. Si Ann Venancio. Yan yung mga naalala ko lang. Yes, Pasensya na kayo. Si Hindi Ma'am ko naalala Ann. yung mga iba. Hi. Oo. Sa dami ng tao. O si Tony Rose Gaida bumabati sa inyo. Ay, Ma'am Ayan. Tony Rose Gaida. O, busy siya. How are you? Hi. Kumusta po? Oo. Anak ni Rosa Rosal. Oo naman, Anyway, Okay. Susan Cambry. eto yung Hi. sinasabi ko kanina. Opo. Yung i-headline mo na personal daw na ginamit. Pero, yung pala ay prima facie lang. Ibig sabihin, in the absence of other evidence. Ay, happy 2,000 live viewers! Yes! Salamat po! sa pagtitiwala at Thank you! panonood ninyo. Oo. Opo. Halimbawa, ito yan ang ating gawing example. Halimbawa, ikaw ay may driver. Ako may driver. Sabi, nagpabili ako, say ng soft drinks. Opo. Binigyan ko ng 100 piso. Opo. Siyempre, siya yung tumanggap ng pera. Yes. Ngayon, hindi siya nagbigay ng sukle. Oh. Binigay niya sa akin yung soft drinks. Nasaan yung sukle? Ano Sir, naiwanan ko sa auto. Baka naman kinuha mo. Ayun. Di ba? Yun ang naiisip mo. Prima facie. Oh. Patunayan mo yan na hindi mo kinuha. Naiwan sa auto. Nauiwan sa auto. Di pagsakay mo sa auto, sasabihin niya, yan sir, na ilagay ko pala rito sa lalagyanan. Lagayan sa ng cup pera. holder. Ayun. Okay. So, napatunayan mo na hindi mo kinuha. Opo, opo. Prima facie lang. Kasi siya yung tumanggap. Kaya understandable, nasa kanya. Yan. Understandable. Tanungin mo, pagka walang sukle, ano sa'yo sukle? Sir, naiwanan ko Oh. Pag hindi mo na-produce yan, ikaw ang mananagot yan. Yun. Oh. Pag napatunayan mo na yan, halimbawa yan, ay ibinigay mo talaga sa mga witnesses, Opo. tapos na yung presumption. Yung prima facie presumption ay wala na yon. Oh. Walang iniwan yan sa presumed innocent. Opo. Diba? Opo. Mas matakas pa nga ang presumption na yun Ito, prima facie lang Prima at first. At saka facie, first. Ayun. Face. Prima. First face. Ibig sabihin, unang tingin. Unang tingin ko sa mukha mo. Unang akala. Oo, unang akala. Yan. Yun. Pero pag yung akalang yon ay napabulaanan mo, Opo. wala na yung akala na yon. Ayun. Yun ang presumption of innocence. Pag na-prove mo beyond reasonable doubt, Oo. wala na yung presumption na yon. Ayun. Di ba? Opo. Sa batas, may mga presumptions. Marami po yan. That yung good faith, halimbawa good faith, wala kang intensyon na masama. Opo. Yun ang laging presumption ng batas. Halimbawa, nabangga mo ko. Nabukulan ako rito sa pisngi. Nagtama yung ating... Nagkauntugan tayo. Untugan. Untugan. Ako. Okay. Ang presumption dyan, hindi mo sinasadya. Ayun. Unless mapatunayan ko na sinadya mo. Yun. Ganon din yan. Ay, hindi ko sasadyain Presumption yun. yan. Yun nga, sinasabi ko lang. Ganon yun. Tapos, nung tinanong siya, bawal ba yung alias? Hindi. Hindi. Oo, Hindi hindi bawal. Pero wala naman nagsasabing pwede. Oo. Kasi auditor ito. Ngunit, eto, natatawa ako dun sa mga Siya pinagsasasabi nakakaalam nito. ng system niya Oo. Eto, may mga nagsasabi ng mga ulalo Aha. na eto daw, mga alias ay hindi daw ginagawa. Oo. Hindi kasi kayo nagtrabaho sa ahensya na Ng may COA. mga intelligence work na ginagawa. Oo. Kami po, sanay kami dyan Ako, 6 years ako kay Mayor Lim Opo. sa Office of the Mayor. Meron po yung intelligence fund. Kasi
Mayor's office yan. Yung mga Opo. pulis niyan, binibigyan niya ng pabuya kapag nakakahuli ng mga kriminal, bumibili yan. May mga asset yan. Ang tawag po dyan, mga asset. Asset. Diba? Oo. Yes, Informante po yan. Opo. Alam ano, ilagay mo sa liquidation mo. Victor Salonga, nagsumbong. Si so and so ay nagtitinda ng droga dun sa kanto ng Ungpin. Yari si Victor. Yari si Victor. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Yung sinasabi nyo na bakit may Mary Grace Piatos, may Andy Lim, may ang apelido Pitik, etc. Siyempre po, alias. Ayan. Anak ng teteng naman. Ang tigas naman ang ulo nyo eh. Sinabi Hindi. na, ano ba naman eh? Dito mo eh. Gusto nyo Cool, mangyari? Ano cool, yan? man. Cool. Cool ka lang dyan. Cool. Lamig. Cool. Huwag kang magalit. Pero attorney, yung mga ganyang sistema, obviously, alam ng taong bayan, hindi naman bobo ang tao eh. Oo naman. Na yung mga pinaggagawa nyo na nagtatanga-tangahan po kayo, Ito ha. Kita mo ha. Common Ito, sense. Kitang-kita may script. mm, Nagtanong si Senator Pangilinan. Sabi niya, nagkomento siya Opo. na naiwasan daw sana ito kung itinago yung mga dokumento tungkol sa witness. Oo. Okay. Sinabi ni Kiko yan ha. Okay. Etong si Heidi Mendoza na dating COA commissioner Opo. na certified na dilawan, nagpa-guest storicon. Sabi niya, irregular daw yung release ng confidential funds ng OVP. Sino ba tong si Panghilinan? Sino ba tong si Heidi Mendoza? May link po yan. Yang si Heidi Mendoza, tumakbo po yan ng senador. Independent kuno-kuno. Pero, inendorso yan ni Senator Kiko Panghilinan on record. Imbestigahan nyo. Pinatakbo. I-fact check nyo ako. Pinatakbo yan ni Kiko, inendorso, sinabi, iboto si Heidi Mendoza. May kaugnayan yan, kaya 1-2 tandem sila. Kala nyo, walang kaugnayan yan. Script po yan. May plano. Obvious na obvious. Script po yan, mga kasama. Pinaglololo ko tayo. Alam nyo, lahat ng tao may bias. Ako, alam nyo ang bias ko, di ba? Opo. Ako ay tagapagsalita na pambansa ng PDP. Yes. Alam niyo ng bias ko? Opo. Pros Duterte ako. Pro Sara ako. Opposition ako. Hindi ko tinatago yan. Kaya lahat ng sasabihin ko rito, i-fact check nyo kung may bias o nagsasabi lamang ako ng totoo. Ngunit itong mga to, ang ayoko sa mga ito, mga ipokrito, mga mapaglinlang eh. Ha? Kunyari, hindi Hindi sila magkasama. bias. Ang gagamitin nilang title, dati akong COA commissioner. Hindi nila sasabihin, sila ay may kaugnayan sa Sa isa't isa. majority na gustong ma-impeach si Sara Duterte katulad ni Kiko Panghilinan. Pampadagdag pala yan. Nakakayamot dito sa mga to. Pinaglololo ko tayo. At least ako, transparent ako. Hindi ko kayo pinaglololo ko, di ba? Di ba? Ito si Heidi Mendoza noong 2025. Ito ha. Ito ay inendorso ni Kiko Panghilinan at iba Makino. Sabi, ito pa ha. Ito yung may tandem pa sila o grupo. Yung trio tapat sa Senado. Wow. Diba? Galing yun niloloko nyo pa kami. Kunyari, wala kayong script. Kaya lang, scripted hindi. yan lahat. Hindi kami paglolokohin dito. At matatalino po kami. Niloloko nyo kami. Pero attorney, kaya lang, hindi pinagbigyan ng Panginoon. Alin? Ganun ba? Hindi. Yung sinasabi mo. Ewan ko kung bakit. Baka Hindi alam yan pinagkaloob ng Ama, Panginoon. Kayo naman, Yun pinagloloko lang. nyo kami. Although maayos naman yung si Heidi Mendoza. Siya Opo. yung na-expose noong 2011 Okay naman. noong corruption sa AFP. Ayun. Pero hindi natin may pagkakaila na yan ay kakuntsaba ni Bam Aquino at saka ni Kiko Panghilinan. So, ibig sabihin, willing siya na magpagamit din. Oo naman. Ayun. Kunyari, siya ay hindi bias. Neutral kunyari siya. Huwag kayong paloloko sa mga yan. Alam nyo, yung mga nagsasalita na mga yan, tingnan nyo ang background bago kayo maniwala. Kasi, at least ako, alam nyo, background ko. Di ba? Manyakis pa daw ako. Wow, grabe naman. Inuukubli nila. Grabe. Inuukubli nila ang kanilang background. Kunyari, sila ay walang kinikilingan. Yun pala,
sila May pinoprotektahan. may pinoprotektahan. Oh. Parang si Arnold Clavio, di ba? Walang kinikinig. Serbisyong totoo lamang. Yun, sinerbisyo nga niya si Sara Balabaga. Kaya nagkaanak siya. Nagkaanak sila. Yun ang masakit. Walang serbisyong totoo lamang. Ayan. Arnold, ha? Attorney, sikreto na yan. Huwag mo nang sabihin niya. Siguro ito na si Jaryo. Ikaw naman, oh. Sinabi na nga ni Sara Balabaga sa nagsampito. Oh. Di ba? Ay. Hipokrito kasi. Oh. Tira sa akin, ikaw nga to. Ako, wala akong anak kahit kanino, ha? Wala akong edad na pinagsamantalahan yung pagkawalang kabuhangan. Ayun. Yun ang nakakahiya. Tapos pumapapil ka pa. Ayun. Anyway, iwanan na natin si Arnold Clavio. At baka mahulog ang buhok niyan, oh. Ano ba yan? Ay, sorry po. Yan. Oh, speaking of Sa totoo lang. background, ano ba naman ito? Hindi ba nag-imbestiga talaga itong ating Pangulo dito kay Acting Chairman Pujalte at meron na namang demanda. Alam mo, dalawang bagay ito. Di ba kahapon sinasabi natin may demanda siya for casino. Opo. Ito naman graft. May bago na naman. Ito may finri siyang mga pagbibili ng mga gamit. Ito, dalawang bagay ito, ha? Dalawang bagay ito. Magiging parehas tayo kay Secretary Pujalte, Acting Opo. Secretary Pujalte. Pujalte. Hindi ko siya kilala. Walang lumapit sa akin para tulungan siya. Pero ang tagal ko na po kasing nasa gobyerno, ang tagal ko ng abogado. Either totoo ito, ha? Oh. Na siya ay sugarol at siya ay may anomalya. Or, number 2, eto, posibilidad, ha? Aha. Again, hindi ko kilala tong si Pujalte. Opo. Oh, alam mo tong si Benjamin ba? Benjamin. Aha. Oh. Etong si Benjamin Pujalte. Ayan, iho de Pujalte. Oh, siyempre, di ba anak siya ng Pujalte? Kaya iho de Pujalte. Naririnig kayo sa mga Ilongga eh. Iho de Puga. Oo, ba ito, yun? oo. Ano ba yung Puga? Hindi, Ayan. ganito mamaya na. On air tayo. Oh, Ikaw sige. naman, nagtatanong ka naman. Ay, sorry. Tinatanong mo. Oh, sige. Alam mo, marami Sorry akong po, kilalang Ilongga kasi mga malalambing yan eh. Hindi ko kasi alam si yung words. Myrtle Sarosa sa si Claudine Barreto, parehong mga Ilongga yan at pagkalalambing ng mga babae. Alay. Anyway, Ay siya, sige. either to or meron tong natapakan sa DOH na ino-operate siya. So, dapat mag-ingat din tayo. Kasi parang sunod-sunod eh. Sunod-sunod yung mga alegasyon laban sa kanya. Either totoo siya at dapat siyang palitan or ino-operate siya para matanggal siya dyan. Baka may mga natapakan na mga supplier. Ayun lang, yun lang. Pwede yun. Oo. Yun ang aking take dyan. Kaya, under advisement kung ito ay talagang dapat tanggalin o baka ino-operate lang. Ayan, baka Hindi naman. natin alam. Alamin natin. Magtatanong-tanong ako. Kasi naging curious lang ako kahapon. May release sa lahat halos ng dyaryo. Ngayon, meron na naman. Parang amoy operation eh. Oo. Ako nagiging parehas lang dito. Again, Ano to? Operation Tulong? Operation Tuli yata eh. Ayan. Hindi, attorney. Nararamdaman kita eh. Parang gusto mo siyang Nararamdaman kita paalala. nung nagpapuli ako. Hindi. Masakit yun. Parang gusto mo siyang paalalahanan. Baka naman, na-overconfident siya doon sa ginagawa niya. Hindi niya alam, may mali na pala Oh, siya. hindi, kaya nga, sinasabi ko, Apo. tignan muna rito. Parang bilang isang PR din, ay Ayun. parang may naaamoy ako. Ay, dapat magpakita siya dito sa atin. Oo, baka may tagapagsalita siya. Oh, sir, punta alamin kayo natin. dito. Alamin Welcome. natin. Welcome. Ikaw naman, pinapunta mo pa rito. Kasi mo, busy-busy yung tao eh. Anyway. Ma-advise ba? Kala mo magaling advice. Kaya naman sa Joke tao. lang. Ito mo, acting sekretaryo. Pupuntahin mo rito. Bago. Baka masakit din ang tuhod mo. Naakit dun sa hagdanan. Hindi, ang masakit na attorney pag lumipat sa'yo. Ikaw ang kuning abogado, lagot ka. Magiging busy ka na. Anyway, Oh. iwanan na natin yan. Sa natito na natin oras. Ito, ang sinasabi natin. Oh. Di ba? Dakdak itong si Gibo Chodoro. Mag-resign daw yung mga elected o kahit appointed siguro na opisyal na yung ating Kahit West sino. Philippine Sea. Oo. Opo. Kung sabihin kaya natin,
yung mga nagkaroon ng ibang passport na banyaga ay mag-resign din. Oh, hanggang Ay, delikado ka, sir. Pati ikaw, tanggal ka rin. oh, yung mga foreign passport. Ayan. Oh, bakit kayo kumuha ng passport sa ibang bansa? Oh, Nakita ko yung Malta, Hindi rin kayo tapat. Taksil din kayo. Ayan, nakita ko yung Malta sa TV. Sabi ko, ito pala ang yun. nakita mo, Malta, hindi multo. Oh, yun, oh. Hindi, nakita ko kasi magandang lugar siya. Maliit na yan, maliit na lugar. Oh, Magandang maganda. kalikasan. Ibig sabihin, talaga alaga yung Kalikasan. So, ang tumugon lamang si Gibo Chodoro sa tawag ng kalikasan. Kalikasan. Ayan, then nakita ko maganda yung lugar. Anyway, Ah, speaking of China, kita mo itong Indonesia. opo. Tayo, dakdak ng dakdak na ngayon na, oy, happy 10th anniversary! Yes. Yung ruling natin laban sa China, maayos sana yan. Ngunit, Mhm. ang nangyayari, hindi naman natin mapakinabangan. Kita mo ang Indonesia. Oh, anong ginawa ng Indonesia? Yes. Oh, di ba? Ah. Oh, nagamit nila yung Hague ruling na tayo naghirap para sila ay makinabang sa South China Sea. Oh, yan oh, na. di ba? Paktay tayo dyan. Oo, kasi hindi naman pwedeng sabihin mo, uy, West Philippines yan. Oo. Ang natatapakan mo, hindi lang naman China, kasi ang Vietnam, Ganun din. ang Indonesia, may claim din dyan eh. Ayun pala eh. Diba? Wala na. Nagamit tuloy Oo. tayo. Nalaman yan. tuloy nila. Yan ang sinasabi ko. Nalaman tuloy hindi nila. pwedeng laban ng laban. Ayun. Ngayon, akala mo, Ayun na. Ayun na. yung akala mo yung ating soberanya ay natataguyod natin. Oh. Di ba? Tayo, hot na hot tayo pagdating sa West Philippine Sea, pero yung ating mismong teritoryo, di ba, sabi natin, pasok ng pasok ang China, bakit Opo. inaabala tayo? Pero yung teritoryo natin, halos ipamigay na natin sa Amerika. Actually, Oh, yes. di ba? Unang-una, yung EDCA. Oh. Di ba? Can you imagine, ulitin natin, yung EDCA natin sa ilalim ng Marcos Jr. administration ay dumami. Yes, Pero nakakatakot. EDCA nung panahon ni Oo. Pangulong Duterte, kasi nandun na yun eh. Opo. In fact, di ba isang beses na inis si Pangulong Duterte, nag-serve siya ng notice, oy, terminated na yung EDCA. Di ba nataranta ang Amerika? Oo, nagpanic sila, tatanggalin ng EDCA. Oo. Etong EDCA, niloloko ba tayo? Pang-humanitarian daw yan. Para pag may baha, may bagyo, may pagputok ng bulkan, may lindol, ay mabibigyan daw tayo ng tulong. Hindi po, Ano ibibigay delikado nila? nga Eh, po naka-stockpile dyan, bala. Ano bibigay mo? Pagka bumaha, bibigyan mo ng bala yung mga tao. Ano gagawin natin sa bala? Yun nga eh. Saka bigyan mo ng barel, tangke. Pag sumabog yun, yari yung mga taga roon. At saka, wala namang, may narinig ka bang, may makita ka ba litrato o mga report na yung mga EDCA sites, yung mga Amerikano roon ay tumulong sa atin? Never. Huwag nyo na kaming Wala. lokohin. Yung EDCA sites na yan ay prepositioning para sa war material ng Amerika at saka ilang personnel nila. Ayun. Pagkatapos ng EDCA, ayun naman yung Tayo ang Pax yari. Silica. Baka tayo ang kawawa. Alam niyo yung Pax Silica, parang open declaration na kalaban natin ng China sapagkat ang pakay niyang Pax Silica, alam nyo, ay para ipitin ang China kasi natatakot po yung mga Western powers sa pangunguna ng Amerika Aha. na ang China ang may control ng mga materyales na ginagamit sa AI, sa electronics, etc. etc. Sabi nila, hindi pwedeng kontrolado ng China dyan. Dapat may sarili tayong supply. Ayun. So, gagawin 31 na yun. countries yan. Ang dami niyan. Pero, sa 31 countries, sinong nauto nila na magpabungkal ng lupa, mag-ubos ng tubig, paalisin yung mga magsasaka, Yun ang delikado. maglagay ng isang teritoryo 1,400 hectares na ang batas ng Pilipinas ay hindi iilan. Baliwala. Oo. Magkakaroon ng pollution, masisira Yun. ang kalikasan. Sino? Sa 31 countries, tayo lang. Tayo lang ang ututo na pumayag dito. Oy, Sa grabe. Tayo dito magmina. Ba't hindi kayo magmina sa Brazil? Correct. Kasama sa Pax Silica yan. Bakit hindi sa mismong Amerika? Meron sila eh. Alam mo kung bakit ayaw nila? Ah. Kaya bakit walang masyadong lithium sa Amerika?
Mahal nila yung bansa nila. Oo, ayaw Yun nila. lang yun. Sa kanila, nagbubungkal ng lupa. Oo, nagtitira, di ba? Napopollute, ayaw nila. Pero Gusto nila tayo, dito. pinababayaan nyo. Okay, preserve natin ang Amerika. Utu-utu naman ng mga Pilipino. Biro nyo, yung presidente nila mismo binigay sa Hague. Oo. Walang ano yan. Walang binatbat yung mga yan. Paktay O, yan, tayo dyan, Dito, guys. yan. O, lokohin natin. O, yan. Ayan na nangyayari. Utuin natin, sabihin natin, gagawa ng trabaho. Anong klaseng trabaho? Magbungkal ng lupa. Pagkatapos, pag wala na silang makuha dito mga minerals, iiwanan na nila yan. Butas-butas yung lupa natin. Attorney, O, naalala ko polluted, last SONA yung 2024. Anong 2020. Lasona 2024 and 2026 yung Lasona. 4 and 5. Parang naalala ko na mula ngayon, mag-ipon na kayo ng tubig. Parang yun yung naging koneksyon. Yung tubig ba na tubig tubig pa ba? yun, hindi naman pwede yun sa mina. Anyway. Pinapaipon, Oo, pinapaipon. oo. Parang naging ganon. Iipunin natin, painom natin lahat kay BBM. Oh.